Hindi naman po. Ano pong pangalan nyo? Ako po si Alan Carillo. Opo, para sa mga gustong magpakabit ng aircon, kukontakin nyo lang si sir. Ililive ko na lang yung information nyo po, contact number nyo sa mga gusto magpagawa. Ako po. Yun po. Hi guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Love Sweet Life. Ngayon, napaka-special ng unboxing na to kasi guys, take note, mag-unbox tayo at the same time, ipapakita ko na rin kung paano i-install ang aming nabili na air conditioner which is Samsung na ang kanyang model is AR09TY-HYEWKX. That's right. Isa siyang Samsung inverter aircon which is 1 horsepower at ito ay nabili namin sa isang store dito sa lugar namin for about 27,000 pesos yung kanyang original price, pero dahil nga after the pandemic naisipan namin siyang bilhin ay nagkataon na almost 18,000 na lang to 19,000 na lang yung price niya. So nakikita nyo, nung binuksan natin yung box, may kasama naman siyang paperworks, manuals. Yan, ganito yung pinaka-itsura, yung outside appearance ng ating split type air condition. Yan, di ba? Alam nyo, first time kong magkameron ng aircon. Kaya this is very exciting for me na i-share sa inyo yung unang experience ko na magkaroon at makabili at the same time magpakabit na rin ng air condition. Yan. So, napakaganda naman yung packaging. Tingnan nyo, may libre na siya na batteries, yung ating remote control. Yan, and other screws na gagamitin natin later on sa pag-i-install ng Samsung inverter air conditioner. Yan, di ba? Okay. So, alam naman natin, Samsung is one of the most trusted brand. At hindi na rin, di ba, sasabihin natin na mumuratsi. O, di ba, may ganong term. So, maganda to kasi talaga namang maganda yung quality. So, upon seeing dun sa pinaka-itsura niya, ang ganda pa, di ba? O, bongga. So, tamang-tama yan sa mga kwarto nyo. Kung hindi naman kalakihan yung mga space na paglalagyan nyo, it is advisable for you to use this kind of air conditioning. Now, ito yung ilang specs niya. Na-mention ko na yung model name, AR09T1HYEKWKN, which has a code. Capacity is 9917 kJ per hour. Now, yung voltage niya is about 1,000, or yung power niya is about 1,100 watts. Diba? Alam naman natin kapag air conditioning or air conditioner yung gagamitin nyo is medyo malakas sa kuryente, but not this one naman entirely, unlike yung other na box na aircon, diba? So, kasi yun yung pinapangako ng mga inverter types na mga air condition. Okay? So, yan. Let me just give you a brief na description about this product. So, it is a digital 8-pole inverter, fast cooling mode, tri-care filter, auto clean. Okay? So, take note, it also reduces noise and energy used by 73%. So, it is a digital inverter boost which save money every day with a highly energy-efficient digital inverter boost technology. At take note din ha, it maintains the desired temperature with less fluctuation. So, ito na yung binanggit ko, nakasama na remote control at yung kanyang case. No? Pwede nyong ilagay yan, i-attach nyo sa wall para hindi kung saan-saan na ilalagay yung inyong remote control. Siyempre, di ba, mahirap i-operate kung manually yun. So, kailangan nyo talagang ingatan yan. Okay? Yan. Papakita ko lang ulit that it is an R32 inverter outdoor unit. So, yan, yung box niya. At, yan,
Ito pa rin yung isang box natin ha, di ba dalawa yan? Kasi yung pinaka aircon mo, tsaka yung nilalagay sa labas, sa likod. I don't know the technical term for that. Pero ito yan. Diba? Yan. Okay? Yan na yung pinaka yung nilalagay no sa likod ng unit mo para doon ipalabas yung mga hangin na sinaksak niya from indoor. So, yan ha. Comment na lang kayo kung ano bang tawag dyan. Kasi alam niyo naman ako, hindi ako masyadong familiar with this kind of appliance. This is my first time. Okay? So, yan na yung itsura niya. Hindi naman siya super laki. Okay lang, tama lang sa size niyan. Yan, di ba? So, it is a digital inverter. Ang ganda, sosyalin, in fairness. Di ba? That is the brand. Samsung. Maganda, may pagka-matte yung finish niya. At well-protected naman yung fan sa loob. Kasi hindi ganun ka lalaki yung butas. And on the side naman, as you could see, nandyan yung mga parang mga kabitan ng mga tubes. Okay? Yan, di ba? Social. Ang ganda. Ang ganda nung finish niya, yung texture niya. Okay, yan. On the other side, ito yung itsura niya. Gusto ko lang kasi talaga maging detalyado yung kung ano yung itsura nung isang bagay na nabibili ko. That is the reason why I'm showing it to you. But I am not really sure about the technicalities or yung mga pangalan talaga ng mga parts na yan. Okay? Yan. So, yung may mga pang filter effect naman siya dyan sa side para maiwasan din yung pagpasok ng mga insekto and other impurities from outside. Kasi this is designed for outdoor. Itong part na yan. So, this is an electronic box. Meron yung mga warning. Shall not be assembled, repaired, or modified. Okay? So, yan yung mga installation, mga cushion na dapat nyo maintindihan upon setting up this inverter. Okay? So, yan. May handle. Maganda, maganda. Sinasabi ko sa inyo. Super. Yan, nandyan. Naka-indicate pa rin dyan yung kanyang model name, yung model code, capacity, rated voltage, so 220 to 240 volts, rated current, so yung maximum current, rated power input, cool and heat, so 915 watts, the maximum input niya is 1,100, pressure, high which is 3.90 and the lowest is 0.78. May refrigerant na information, climate class T1, IP number IPX4. So this is made in Thailand. Nakilalang brand na ang Samsung, well established na sa kahit na ano pang produkto yan. Kapag gawang Samsung, masasabi nating high quality. At ito na yung ating kabitan ng tubo na later on ay mapapakita ko rin sa aking mga susunod na mga video. So, yan. Ito na, nire-ready na nung ating nakuhang manggagawa yung ating aircon. I-install na niya at doon namin napiling ilagay siya at ikabit sa part na yan. Now, mapapansin nyo, hindi pa naman talaga fully furnished yung kwarto, but at the same time, we are trying our best naman para maayos na yung mga bagay-bagay. At isa na nga ito, nag-invest kami ng aircon to make sure na yung pananatili sa bahay during work from home, pati ng mga kasama nyo na buong pamilya ay maging komportable, lalo na sa mga panahon na sobrang init. So, unang step na ginagawa ni Kuya ay nagdi-drill siya, okay, dun sa wall na pagkakabitan. Kung sa pwede nating banggitin na nagma-mounting para matandaan niya kung saan talaga ikakabit yung ating mismong unit. Alam nyo guys, meron silang parang, I don't know if this is a policy or what, or consignment, pero dun sa nabilihan namin, para magkameron siya ng warranty, kailangan ay dun mismo sa binilhan yung store or appliance store mo ipapakabit yung unit. Or else, kapag hindi mo pinakabit sa kanila, mabuvoid na yung 1 year na warranty. So, yun yung kanilang pwede nating sabihing
rule or yun yung gusto nilang mga pagawa or pasabi o parating sa mga kagaya nating mga customers. So, I don't know what's the reason behind it. Siguro, dahil na once na binuksan mo na yan at iba ang gumawa, syempre hindi mo masasabi na, ay, baka mali yung kanyang ginawa or tama ba. So, para maiwasan yung mga ganun, ayaw nila na iba ang bumukas, iba ang nagkabit, tapos ay yung warranty ay nandun pa rin. So, in this case, hindi kami nakapagpagkabit doon mismo sa binilihan namin na store. It is because medyo pricey. Ayun na yung main reason. Pricey, mahal. Kung tutusin, parang ang sinisingil nila sa amin sa around 8,000 to 9,000 yung pagkakabit pa lang. Wala pa siya yung ibang mga gamit or mga materialis na gagamitin doon sa mismong pag-install ng unit. So, merong mabuting tao na nag-offer sa amin na may kakilala na talaga namang well and tested na. Marami na rin siyang na i-recommenda at napaggawaan ng mga aircons at isa na rin sa kapamilya namin ang na-try na rin na yung siyang magpakabit dito. So, nag-go na kami. Syempre, di ba, mas mura. So, hayaan nyo, kapag yung may mga interesado na magpakabit dito kay Kuya, just leave your comments down below at itatry namin na i-inform siya or magkaroon kayo ng communication para alam nyo at kung magkano yung pwede niyang singilin. Siguro, it depends upon kung anong unit ang ikakabit at kung saang lugar kakabitan. Kasi ito si Kuya ay taga rito lang din sa lugar namin. Kaya, at kakilala pa ng aming kapamilya. So, medyo may discount ng kaunti. Pero pwede naman kayo sigurong humingi ng discount kay Kuya kapag nakausap niya na, ha? So, yan. In my own little way ay makatulong dun sa mga gusto na magpakabit at gustong makaroon ng konting discount. So, yan. Mapapansin nyo na binabarena niya, if that's the term, dinidrill niya na yung aming wall. Now, nagpo-form siya ng circle. It is basically, mas madali siyang butasin. Unlike yung titibagan mo siya ng wala man lang na hindi mo siya nabibreak into pieces. So, isa yan technique. Okay, kala mo naman, di ba, marunong ako. Pero, based on my observation, so dapat magiging observant din kayo. So, alam nyo rin naman, itong pagbablog, nagbibigay na rin sa atin ng chance na aralin yung mga features nating video. At the same time, nag-ano na rin, di ba, nagkukolek ka na rin ng mga memories ko. Ay, ganun palang ginawa dun sa aming aircon nung kinabit. So, maganda na rin na bagay yan, di ba? Well documented. Yan! So, nakikita nyo, nagay na, nakaskuro na yung ating pinaka-bracing band, tawag dyan. At meron na ring butas yung pagkakabitan. So, lumabas ako para ipakita sa inyo, bigyan kayo ng glimpse kung ano naman yung gagawin at the back ng wall na pinaglagyan niya ng ating unit. So, ito na yung I don't know how we're going to call this, parang casing, housing or something nung ating inverter. Now, ito ay kasama na rin doon sa binayaran namin kay Kuya. Okay? Siya na yung nag-provide nitong lagayan na yan. Para, syempre, saan pa naman diba kukuha? Pero, try nyo rin yung mga service na ina-offer dun sa mga tindahan ng aircon kasi meron na silang mga contacts. Yan. So, dinidrill lang yan para mamaya pag inakyat niya na yung pinaka-inverter ba ang tawag doon? So, meron ng pagkakabitan. So, yan. Matrabaho. Actually, sa puntong ito, siguro mga isang oras na rin yung ginagawa yan kasi yun na lang, diba yung pagdidrill na lang ng butas, yung kanina, ay talaga namang medyo matagal na rin yun. Okay. So, yan, ni-screw na yan para well secured yung paglalagyan natin ng ating inverter or exhaust. I don't know what's the term. Sabi ko nga sa inyo, guys, tulungan nyo ako, mag-leave kayo ng message or comment dito
para makita ko or malaman ko kung ano ba yung mga terms na yan. Alam nyo, kasi gusto lang talaga ako sa mga ganitong klase ng mga appliances. That is the reason why lagi kong sinishare sa inyo, di ba? Yung mga nabibili ko na iba't ibang kagaya nun, dun sa mga nakapanood ng mga previous videos ko, may mga nag-unbox na ako ng mga vacuum cleaners, di ba? So, yung mga water purifiers, at yung patok na aming air cooler. So, ito naman ay aircon. So, para rin naman may share ko sa inyo na yung mga napag-iisipan nyo or pinaplano nyong bilhin. Tapos, kagaya ko rin kasi personally, kapag may gusto akong bilhin, hindi agad ako bumibili. Naghahanap ako sa YouTube ng mga videos na nagpapakita ng mga products or mga bagay na gusto kong bilihin. Paano ba ilagay yun? Ano ba itsura? Magkano? So, yun ay nagbibigay lang sa akin ng additional information kung talagang maganda ba yung mga pinaplano kong bilhin. So, I hope na in my little way ay napapakita ko rin sa inyo kung ano ba yung mga ine-expect nyo. Okay? Sa mga bagay na gusto nyong bilhin. So, yan. So, kinakabit na. And then, ito naman is part na noong kanyang electrical wiring. So, I know that this is some kind of tube, plastic tube, na kung saan dyan ilalagay or parang ibibend niya. Kaya, ginagamitan niya ng parang torch para palambutin niya yung plastic. And later on, ay pwede niya nang i-bend to whatever shape na gusto niyang gawin para ilagay mismo doon sa connection ng aircon. So, yan. Diba? Interesting. Ngayon lang din ako nakakakita ng mga ganyang bagay kasi, syempre, kapag babae, I'm not really aware of everything. So, magandang bagay na rin na expose ako sa ganitong klase. So, yan. Diba? Hindi ako nagkamali. Ibebed na nga ni Kuya yung plastic tube na ito. So, dyan niya siguro ipapasok yung mga wiring or dyan na rin niya pagdadaluyan. Kung di ako nagkakamali, parang it has something to do dun sa may tubig. So, tingnan na lang natin mamaya kung ito ba ay tungkol sa wiring or doon sa, di ba pag mga aircon may mga tubig? O yan. So, yan. Yan, ilalagay naman ng kanyang assistant yung unit sa likod ng ating wall. Siyempre, dapat medyo malapit lang dun sa butas na ginawa niya kanina para hindi naman sobrang haba ng wiring na kanyang ilalagay. Additional information nga pala guys, kapag nagpapakabit kayo, parang meron silang sinusunod na standard na length or height ng pagkakabitan niyang inverter nyo. Kapag mas mataas, ay mas mahal. So, parang meron silang first 10 feet, if I'm not mistaken, na policy na ganun. So, habang lumalayo ka dun sa unit, or lumalayo yung distance nilang dalawa, ay magmamahal yung price. It is basically because mas sumahaba yung wire na gagamitin. Siyempre, paghaba ng wire, pagmahal ng materyales. So, ito naman, ay, yung nakita kong tubo, yun siguro ay para sa water. Kasi ito may nilalagay siya. So, binabalutan niya ng parang tape. Pero parang hindi naman sticky yung tape. Siguro parang insulation na rin para hindi spark or mag-short circuit yung mga wirings. Yan. So, dapat talaga marunong. Hindi yung basta-basta lang ng mga kakilala mo dyan nakala mo kaya nilang gawin kasi talagang medyo complicated yung pagkakabit ng air condition. That's the reason why papalo yung presyo niya dun sa magi-install ng around pinakamura na guys ang 6,500 or 7,000. Pinakamura na yun. So sa pangangambas namin talagang isa na yun sa mura at pumapalo talaga yan ng siguro minimum niyan, ang range niyan is around 8,000 to 10,000 yung pricing niyan. Depende pa nga ulit yun dun sa height ng paglalagyan mo ng unit. Okay? So, kapag mas malayo, mas mataas, mas mahal.
So, under negotiation naman yun dun sa installer na napipili nyo na pagkakabitan. So, yan. Diba yun na yung kulay blue na tubo? So, siguro dun dadalo yung water. Kasi itong medyo may, ano bang tawag yun? Parang alam nyo yung pool noodles, yung parang mga floater. So, parang may ganung insulation na nilalagay. Pero sa loob nun, merong malalaking tubo. So, later on, siguro pwede natin pakita kung ano yun, di ba? So, yan. Binabalutan mabuti ni Kuya yung ating mga electrical wires. So, yan. Ikakabit niya na. So, natapos siya ng balutan. Ipapasok niya na dun sa hole na ginawa niya sa pagitan nung dalawang unit natin. Yan. So, kailangan ay sakto at hindi naman talagang basta-basta na lang ikakabit. Kailangan secured din dun sa place na pagkakabitan. So, yan. Medyo matrabaho din. Kaya hindi natin masisisi kung bakit medyo mahal talaga. Kagaya nito, itong si Kuya ay ang pagkakabit niya sa kanya na lahat ng mga materyales. Ulitin ko lang, provided niya na yung lagayan. At the same time, yung mga wires, mga tubo na mga gagamitin. At dala-dala na rin niya siyempre yung mga gamit niya sa pagdidrill, may mga kasama na rin yan. So, dapat kausapin yung mabuti ha. Pero alam ko naman talagang ito na talaga yung mga standard na service na i-render kapag may mga kinausap kayo ng mga mag-i-install. Yan. So, yan, di ba? Inunang aircon kesa sa bahay. Kasi, alam nyo naman, di ba? Kapag nag-ipon ka ng pag-iisipin mo yung mas malaki na project, dahil sa kaiisip mo, sa tagal na makaipon, mas lalong mga nauubos. So, kung meron ka na talagang naisip na mas madaling gawin, abot kaya mo, o di why not? Diba? Unahin ang aircon. So, yan. Meron akong nakita. Gusto ko lang pakita sa inyo, guys. Yan. Merong 4 na different colors of wires. So, may red, may blue, may yellow, may green. At saka, isa parang, di ko alam yun, na tubo. Ayun, galing yun dun sa kulay black na parang malambot. Yan. Okay? So, balik na rin ulit tayo sa loob dahil inaayos niya na, pinoporma na ni Kuya yung tubo with wires para siguro dun sa pagkakabit na, pagkukonect niya na dun sa ating split type na air condition. Ayan na guys, unti-unti na nagkakaroon ng form yung ating pagkakabitan ng air condition. Now, let me just share to you yung ilan sa mga dahilan kung bakit ito yung napili namin na klase or model ng aircon. So, it has an auto-clean, wherein when the air condition is turned off, the auto-clean function automatically runs a fan to remove dust and moisture in the heat exchanger. So, it stays clean and dry, which prevents the growth of bacteria. So, yan, di ba? Ilan yan sa mga dahilan kagaya na nabanggit ko kanina. And aside from that, it has a better heat exchanger performance. Yung tinatawag nilang Durafin. Okay, so ano ba yon? It enhanced the performance and efficiency of the heat exchanger using the Durafin. It is made of a much denser material and is thicker in design. It is improved coating, also has more corrosion resistance. So it passes the accelerated seawater acetic acid test, SWAAT, for corrosion over 100 days. So, hindi lang pala basta-basta yan. Tinest na nila sa highly corrosive o yung tinatawag natin na test na seawater acetic acid test. Diba? Bongga na. So, yan. Umpisa na ni Kuyang ikabit yan. So, tinest niya na, alisin na yung mga plastic to make sure na hindi yun magiging hindrance doon sa pagkakabit ng aircon. Kasi mamaya, ginagamit mo na pala, tas may mga nakalawit pa siya ng mga bagay-bagay. So, pwede yung sumabit dun sa fan ng inyong air condition. So, yan. Okay?
Binubuksan niya na. So, malamang ay ikakabit na yan. Maya-maya lang, di ba? Yan. And, okay, habang ginagawa ni Kuya, meron din siyang special feature na environmentally friendly na refrigerant. Okay, again, it is an environmentally friendly refrigerant. So, meron siyang R32 refrigerant. Kaya, di ba, habang kinakabit yan ni Kuya, which is, ano ba itong feature na to? It protects the planet by reducing the impact of climate change. The air conditioner uses the next generation R32 refrigerant, which helps conserve the ozone layer and has a low impact on global warming compared to conventional R22 or R410A refrigerants. Diba? So, kaya nagiging environmentally friendly itong ating aircon. So, mura na, environmental friendly pa. So, yan, kinakabit na ni Kuya yung mga tubes na makikita nyo sa loob ng unit na ito at later on, ikinakabit niya na din dun sa wiring na in-install niya. So, again guys, nabili ko lang ito sa halagang 18,000 plus or around 19,000 pesos from its original price na 27,000 pesos. Diba? Great buy. Almost, sabihin na natin, magkano ba tinas niya, diba? Kulang-kulang na mga, nasa 9,000 pesos and that is a big discount. Kung bakit ito nagkaroon ng malaking discount, it is because, share ko na ha, nabili namin ito dun sa panahon nakakatapos lang yung ating ECQ, yung first na ng ECQ natin. Na talaga 'di ba yung mga walang nalabas. Pagkatapos noon, lumuwag, nag-open ang mga store. So natsempuhan namin na talagang malalaki yung mga nakalagay nilang advertisement na talagang almost 70% off. Pumunta kami doon. At ito nga yung nakita namin. Talagang sa totoo lang, bilis maubos. Kasi nga naman, tingnan mo sa makakakuha ng around 18,000 pesos na or 19,000 pesos na aircon na bago pa yung model na yan, di ba? So, great buy na yan. Kasi, during that time, syempre, maraming mga units, mga iba't ibang mga appliances, ang medyo napatagal ng pag-i-stay dun sa kanilang mga bodega, napatagal ng pag-i-stay sa kanilang mga physical stores unless may mga online stores sila. So, nangyari, it is one of the strategy ng marketing department nila na i-mark down yung mga ganitong klase ng unit para hindi naman sila malugi. So, ito yung mga technique na dapat nating abangan, lalo na yung mga mahihilig mamili. Diba? Yung mga nag-iisip na bumili ng mga bagay-bagay, so dapat ay proper timing. So, syempre, mag-ipon ka na habang hindi pa dumadating yung panahon na yun na ikaw ay bibili at pag nakatsyempo ka ng mga sale na yan, syempre, diba? Great buy. So, yan, kinakabit na ni Kuya. Hinihigpitan niya na yung mga ibang tawag dyan, yung mga screws at saka yung mga nuts. Yan, para well connected yan at walang mga sisingaw. Alam naman natin, 'di ba, na sa aircon meron mga bagay-bagay na mga sumisingaw, so para hindi 'yun mangyari. Okay? At eto nga din palang aircon na to ay eco mode. So anong ibig sabihin noon? It save energy but still stay cool. So, yung eco mode uses less compressor capacity compared to normal mode, which reduces energy consumption. It lets you cool more efficiently when it's not too hot outside or just save energy and money at any time. So, you don't have to worry about the electricity bills, lalo na sa panahon na talaga naman na mahirap ang buhay. Alam nyo, hindi lahat may trabaho, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakakitaan. So,
napaka-importante na lahat ng ipapasok nating na mga bagay at appliances sa ating tahanan ay hindi rin magdudulot ng problema sa atin later on. So, makakapag-save pa rin tayo ng malaki at the same time ay magkakaroon naman tayo ng komportabling pagtulog at pagstay sa loob ng ating mga tahanan, di ba? So, yun. And, alam nyo din, di ba, kapag yung air condition, isang dahilan din, nakakapag-provide siya ng good sleep. So, they also have this good sleep mode creates the desirable climate for a good night's sleep, which it's temperature control. It keeps you comfortable so you can fall asleep fast, sleep deeply, and wake up refreshed. So, yan. Diba? Meron din siyang operation mode which is naka-quiet mode, operation mode din ng single user mode, and they also have this sleep mode. Okay? Now, naka-indicate din na meron siyang 10-year warranty on compressor, pero hindi ko alam nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, doon pa lang sa umpisa ng ating video na ito, na meron silang parang kasunduan kapag sa mga binibilhan nyo ng mga store na kapag pinabuksan nyo to sa hindi nila consignee or hindi nila kasamahan or hindi nila ni-recommend na partner ng mga nag-i-install ng aircon ay nabuboid yung warranty na 1 year. Pero I don't know if this really also applies in terms doon sa warranty ng compressor na kinaklaim ng Samsung na they have 10-year warranty on the compressor. You have to really talk this out doon sa mga bibilhan nyo ng unit. Okay? Para naman mas klaro ang mga bagay-bagay. So, yan, di ba? Nakikita nyo na nabubuo na talaga yung ating aircon. And sa appearance pa lang, guys, maganda. Ako na, 'di ba? Social, hindi ganoon ka bulky, medyo classy pa rin ang dating kahit hindi super mahal kagaya ng ibang unit. Alam ko yung iba nagre-range ng 30,000, 40,000 and more than that, depende sa unit, pero hindi nga, 'di ba? Kanina sinasabi ko, hindi nga magpapatalo ang brand ng Samsung in terms of their durability and their efficiency pagdating sa mga air condition unit. Okay. So, tingnan uli natin sa labas. So, na-install niya na yung unit sa loob. Ito na, inaayos niya na yung mga wirings. At the same time, i-connect na dun sa labas. Okay? Dapat ay maganda yan. So, kung mas mataas, yung paglalagyan nyo yung back part na yan ng ating inverter, mas maganda na mag-request kayo na mas mahabang tubo. I know na medyo maiksi lang yung nailagay dyan, but later on siguro, padudugsungan namin yan. So, as of the moment, ayun yung nilagay niya. Pero nasa discretion nyo na yun, nasa sarili nyo na rin na decision kung gusto nyo mas mahaba, mas closer sa ground, or mas malayo sa ground yung pagtutuluan ng excess drippings ng water from the back of your unit. Okay? So, yan. Naayos niya na muna yung mga bagay-bagay, mga wirings, and taran! Eto na, yung ating aircon nagpa-function na yan. Tinesting na muna namin sa 18 degrees Celsius, and alam nyo, isa sa napansin ko, marami na rin akong aircon na experience na gamitin. Pero alam nyo ba itong Samsung? Pagkabukas pa lang, ramdam mo na yung lamig. So, di ba? Ang ganda. Okay? So, yan. I-test naman natin ng mga around 27 degrees Celsius. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pag-open ng kanyang fan. Maganda na dito sa Samsung, yung fan niya ay parang yung air cooler na pinakita ko sa Hanabishi sa inyo. Nagle-left and right siya, yung fan niya. At the same time, nag-up and down yung lead. So, magandang features yon wherein well-distributed yung flow ng air from your unit. Diba?
Ang ganda. So, I hope na marami kayong natutunan at marami din kayong napulot ng mga information dito sa aking video na nagfe-feature ng ating Samsung split type inverter na talaga namang maganda. I hope you like this video and please do not forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Loves with Light. Thank you and God bless!